nandito na naman po si Malu de los Santos para po magbigay ng reaction po. Dito po sa pagpapagawa ng bahay ni Daddy Frankie kay Kuya Oliver. Alam niyo po mga kapatid, ang inaasahan ko po ay nagbago na si Aling Ansing. Talaga nga naman po mga kapatid, hindi po talaga mababago ang ugali ni Nanay Ansing. At ngayon nga po ay naka-anim na track na po ang i-deliver sa pagpapagawa ng bahay ni Oliver. Natutuwa lang ako po mga kapatid. Nandito na naman po tayo para po sa napapansin natin po talaga kay Nanay Ansing, ano? Gaya na nga po doon sa aking unang upload na si Oliver nga po ay natuturuan ni Ansing na mag-alaga ng baboy, magpaligo, magpakain dahil nga siya na nga daw gagawa. Ngayon po napuri ko po doon si Aling Ansing na nagbago na. At hindi ko po inaasahan po talaga mga kapatid. Promise. Na doon nga na nangihingi nga po daw na doon sa dirty kitchen na din, di ba? Na baka naman daw kung may baka daw sobra. Hindi pa nga po nasisimulaan, hindi pa po nga talaga na ikakabit yung mga materials na pinadeliver ni Daddy Frankie about sa simento. At hollow block ay humihingi na po si Ate Ansing ng dirty kitchen. At ito pa po ang talagang nakakatuwa, no? Lagyan daw ng second floor ang bahay ni Oliver. Ano po ang sagot ni Daddy Frankie? Na hindi ka nga po na doon sa kung saan si Kuya Oliver na ikinulong na naging bahay niya sa loob ng 20 years. Ngayon po ay gusto ni Aling Ansing palagyan ng second floor ang bahay ni Kuya Oliver, di ba? Sa akin napaka-demanding talaga ni Aling Ansing, ano? Dahil dapat kay Aling Ansing kung ano na lang ang maibigay o maitulong ni Daddy Frankie, yun na lang. Huwag nang hiling pa kung ano-ano. Dahil minsan talaga, hindi mo maiiwasan sa mga viewers na mainis sa iyo, Aling Ansing. Kaya para sa akin, kung maririnig mo man ito, ay mas maganda na lang po na maghintay kung ano po ang makakayanan na itulong ni Daddy Frankie. Dahil sa loob ng mahabang panahon, kontento na kayo doon sa ginawa nyo kay Kuya Oliver, kung saan natagpuan si Kuya Oliver. Ano? Huwag na natin ulit-ulitin pa. Ang mahalaga po, natulungan po ang inyong kapatid na napagaling, na ngayon nga po ay nag-i-improve na po si Kuya Oliver na nauutusan mo na magpaligo ng baboy at naturuan mo. Yun ay hanga ako na sana tuloy-tuloy ng ganun ang gawin mo. Pero pagdating po dito sa pabahay ni Kuya Oliver, kung ano pong kayang ibigay, hanggang doon na lang, Nanay Ansing. Dahil mahirap din po ang nagpapabahay. Hindi po ganun basta-basta po ang nagpapabahay. Ang mahal po ngayon ng mga materialis. Kaya po sana lawakan mo ang panguunawa mo, Nanay Ansing. Huwag po tayo maging demanding sa taong tumutulong. Dahil hindi po talaga maiiwasan, Nanay Ansing, ang hindi mainis sa iyo ang mga viewers, ang mga followers ni Daddy Frankie, dahil talagang nakakainis po yung pinangungunahan nyo po, yung taong tumutulong. No po? Kung may matiraman po na materyales, saka mo po hingiin. Hindi pa nga nagsisimula ang bahay, nang hihingi ka na kaagad ng pang dirty kitchen nyo.
Di ba po? Ako po ay sinasabi ko lang po yung katotohanan na napapanood natin. Kaya Nanay Ansing, pagsikapan mo na lang, alagaan ang iyong baboy dahil napakaganda po. Yan ang simula ng pagbabago ng buhay mo. Huwag na po yung puro hingi. Dahil po, pag puro hingi ka na lang, na umaasa ka na lang sa hingi, hindi ka po niyan aasinso. Yan lang ang masasabi ko. Dahil ang mga tao, naiinis lang po. Instead na manalangin na sana ay gabayan ka ni God, dahil sa pagsisikap mo na umunlad ka, ay hindi, lalong maiinis po ang tao sa inyo, ang viewers sa iyo. Lalong-lalo na yung mga supporter ni Daddy Frankie na tumutulong sa yung kapatid. At ito nga ang masasabi ko na nagsimula na nga po ang pabahay ni Daddy Frankie kay Kuya Oliver. Tutulong po din si Malo de los Santos. Gaya po ng pangako ko na nandyan din po ako na magbibigay ng kaunting tulong para po sa pabahay ni Oliver. Natutuwa po ako na si Oliver ngayon ay nag-i-improve na po. Na sana tuloy-tuloy na po ang pagaling niya at yun nga, sana bumalik na yung dati niyang ginagawa, yung mga bitudin niya na pagtulong o sa bukid, pagtanim-tanim, sana masanay na ang katawan uli ni Kuya Oliver dahil unti-unti po yan. Abang po yan nagpapagaling, basta wag lang po kaabusuhin dahil mahirap din pong mapagod. At wag din po yung puro tulog na lang si Kuya Oliver. At maraming salamat talaga po kay Daddy Frankie sa patuloy na pagsuporta po kay Oliver hanggat po na mga makabangon o si Kuya Oliver. At Nanay Ansing, talaga ikaw, talaga pasaway ka talaga lagi. At sana naman ay maisip mo na lahat ng ginagawa ni Daddy Frankie para lang sa kabutihan ng kapatid mo na yun nga, kahit nagkaroon tayo naging problema, issue sa mga kung ano-ano, ay sana naman po ay tingnan natin po kung ano po ang ginagawa ni Daddy Frankie. At ito po na mga sinasabi ko, hindi na po ito patungkol kay Daddy Frankie. Doon sa mga naghadlang talaga, lalong-lalo na po dito sa mga taga-DSWD. Sana naman po ay kapain nyo, lawakan nyo ang panguunawa po. Hindi na po ito sa kay Daddy Frankie. Ito sinasabi ko bilang isang nagsusuporta po dito po kay Daddy Frankie na dapat tayo po nakita natin na maganda ang hangarin sa kapwa natin, kagaya ni Kuya Oliver. Sana po ay patuloy natin suportahan. Mga kapatid, hindi biro po to na sinasabi ko. Dahil nakita ko po yung paano siya tumulong, kung paano noon si Kuya Oliver. Dapat po patuloy tayo magtulungan. Yan lang po ang masasabi ko po dito sa mga taga-DSWD ng Tarlac, Malasiki. Nakalimutan ko na, hindi po Malasiki, DSW po ng Paniki. I'm very sorry po doon sa nabanggit ko po. Sorry po. Ang masasabi ko na lang po, makipagtulungan po tayo dito po sa DSWD ng Paniki. Wala naman po tayong, hindi na sinasabi na tungkol sa sa pangyayari po. Experience po natin dito kay Kuya Oliver. Ang masasabi ko na lang po, tulungan na lang tayo. Wala tayo ng issue. Wala na tayong dapat isipin pa, nangyari na at nangyari na po. Huwag na natin ibalik. Basta po ang panawagan ko po dito sa mga taga-DSWD, magtulungan na lang po tayo sa kaiunlad ng ating bayan. Ng ating bansang Pilipinas. Dahil kung nagtutulungan po tayo na hindi natin sisilipin na ang taong
pong tumutulong, ay dapat po tayo ay maging masaya na lang. Kung wala man tayong maitulong, panuuri natin ang video at i-share natin, mga kapatid. Malaking bagay po yun na nakakatulong po tayo sa ating mga kababayan. Of course, charity vlogger is charity vlogger. No? Na kaya nga tinawag na charity vlogger dahil tayo po ay tumutulong sa ating mga kababayan. Yes, na ibablog natin, na kukunan natin ng picture, natural po yun. Marami dyan mga charity vlogger na kunwari, charity. Sila po ang pagbawalan nyo. Hindi po sa kagaya po ng mga makaramihan na tumutulong talaga po sa ating mga kababayan. Kaya kung mayroon man nagsumurta po yun, nakikita po yun. Hindi po mga bubo ang mga sponsor na tutulong ka sa wala. Gaya ko po. Tayo po ay nakikita natin yung taong mga tinutulugan na talaga pong tumutulong na walang hinihinging kapalit. Kaya po, ang panawagan ko na lang po, mga kapatid, huwag natin silipin yung taong tumutulong na walang hinihinging kapalit. Normal po na binibidyohan sila dahil ang revenue po nila, yun po ang itinutulong. Diba po? Gaya ko po, bilang isang content creator, reactor, reactionist, kung ano man po ang kinita ko, iyan po ay dinadagdagan ko para po maitulong po sa ating mga kababayan. Yun lang po ang tangi natin isipin na marami dyan ang gumagawa ng masama, pero hindi po yun ang nakikita. Dahil yung gumagawa po ng kabutihan, yun po yung nasisilip. Diba? Kabaliktaran po yun. Dapat po yung gumagawa ng kabutihan, iyon po ang patuloy natin na suportahan. Magtulungan tayo bilang isang mamamayang Pilipino. Di ba po, mga kapatid? Kaya ako, dito sa mga taga-DSWD, ay talaga pong nakaka-disappoint po tayong mabilang isang Pilipino na tumutulong. Di ba? Dapat tayo po makita natin yung mga kabutihan ng ating mga kababayan. Hindi po yung mga nababalitaan dyan sa loob ng gobyerno natin na maraming anomalya. Diba po? Dapat yung mabuti, iyon ang ipagpatuloy. Yung gumagawa ng masama, iyon ang supuin. Diba po? Mag-real talk lang tayo dahil hindi naman po tayo mga bulag at bingi. Nakikita naman natin po kung ano po ang hindi magandang panuurin at mga naririnig natin patungkol po sa mga korupsyon. Dito na po tayo sa charity vlogger na talagang totoong tumutulong. Like Daddy Frankie at iba pa. No? Ako, wala po akong against po dito sa mga mabubuti. Dahil mayroon din naman pong DSWD na ginagampanan nila po yung tungkulin nila bilang po na tumutulong sa gobyerno. Sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung salat sa hirap. No? Kaya alam niyo po mga kapatid, hindi natin nasisisi po dito ang mga ibang nating kababayan na nagnanakaw, nakakagawa ng hindi maganda para sa pamilya nila. No? Kaya po, para sa akin, mas gugustuhin ko na po ang kagaya po ng mga charity vlogger na tumutulong. Sila po yung pangunahin na tumutulong sa mga kababayan natin na sa hirap na wala na po kung ano-ano pang requirements ang hihingiin para lang po matulungan. Ito po ay reaction ko, opinion ko. Wala itong kinalaman na kahit sino mang mga charity vlogger. Opinion ko po to. Marami pong salamat at sana po
ay suportahan na lang natin po yung mga charity vlogger na gaya ni Daddy Frankie dito sa pagpapabahay kay Kuya Oliver, dahil alam naman natin po yung kalagayan ni Kuya Oliver na ngayon po ay unti-unti na pong bumabangon sa kanyang buhay. Ano po? Mabuhay talaga po ang katulad ni Daddy Frankie at ni Kuya Oliver na patuloy po lumaban sa kanya pong pinagdadaanan. At ngayon nga po, malaki na po ang pinagbago ni Kuya Oliver. Marunong na po siyang tumulong kay Nanay Ansing. Nanay Ansing, nandito na naman po tayo. Sana magdahan-dahan at suportahan mo na lang po ang iyong kapatid. Marami pong salamat. God bless you po. Mabuhay si Daddy Frankie na patuloy natin suportahan. At ang team ni Daddy Frankie at si Aling Rochelle Pro. Marami pong salamat at please po, yung hindi pa po nakasubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe, pindutin lang po yung all button para pa lagi kayong updated po sa aking mga upload. Mabuhay tayong lahat. Kapag may alam, hindi tayo po malilinlang. Marami pong salamat. We love you so much. God bless you.